po sa ating opening song, tayo po'y tumayo at awitin ang Wake the Song, hymn number 11. Make a song of joy and gladness, hither bring your hopeless lays. Banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose care has brought us once again with friends to be, and whose loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our God of Salas, and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old story, precious, deep, redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart that's here we gather, to with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breathe upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Tayo po ay lumuhod para sa ating opening prayer. Panginoon, salamat po sa panibagong Sabat na binigay niyo po sa amin. Nawa po ay ilahad niyo po yung mga guardian angels para po gabayin niyo po kami. At nawa po ay magawa po namin yung mga parts namin ng maayos at nawa rin po ay pagbigyan niyo rin po kami sa aming mga kasalanan na ginawa at patawarin niyo po kami. At yun lang po, amen. Mic test. Good afternoon, everyone, and happy Sabbath. Welcome po sa ating afternoon worship service. I hope masaya po kayo na makita ang isa't isa. Kami po ay masaya na makita po kayong lahat na andito po sa ating bahay-sambahan, nag-effort na after mag-lunch
ay stay na awake para po maging present pa din po sa ating afternoon worship service. At ganun din naman po, amin din pong wini-welcome ang ating pong visitors, sina Mr. and Mrs. Entero from Pasay Central Church. Welcome po. At ganun din naman po sa lahat po nating regular attendees ay welcome po sa ating afternoon youth worship service. Yan. So, alam naman po natin lahat, no? That this week, marami pong responsibilities and activities ang nangyari. So, syempre, lahat naman po pagod, no, this week. So, we are inviting everyone to put your worries and distractions away and put your hearts on God's words, okay? Yes, tama yan, Sister Pia. At ngayong hapon po mga kapatid, ang topic po na ating pag-aaralan ay may titled na Do I Have the Answer? From the book of True Revival. Yan, from the book True Revival. At ngayon nga mga kapatid, do I have the answer sa buhay po natin? Sobrang dami nating tanong. At isa na dyan ay kung ano ba yung purpose natin, mga pinagdadaanan natin sa buhay, at maging sa ating faith. Yes, okay. And pero ngayong hapon po, nais din nating pag-isipan, no, ang isang mahalagang tanong, ang itatanong ni Jesus. What think ye of Christ? No? Sino nga ba si Jesus para sa ating lahat? Si Jesus ba ay according lang sa sabi-sabi na naririnig natin? Or according sa mas deeper relationship na nabuo natin with Him? No? So, Kaya po mga kapatid, habang tayo po ay tumutungo sa ating program this afternoon, we pray po na buksan po natin ang puso at isipan po natin para po sa mensahe na nais po iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. and may this, worship afternoon not just be another AY service, but another pagkakataon na mas mapalapit ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Once again, welcome po at happy Sabbath. Happy Sabbath. May I invite Brother Gilbert Entero po from Pasay Central Church to give us a health lecture po. Check. Kay magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Sa maikling pamamaraan ng paglilingkod ay papamagatan ang ating health lecture na Healthy Body, Holy Life, God's Natural Prescription. Sound. Okay. Healthy body mga kapatid. Tandaan natin, ang buhay natin ay hindi sa atin, ito sa Panginoon, ipinagkatiwala po niya ito sa atin. Okay? At yung natural prescription na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin, dahil tayo nga ay spiritual na may physical na laman, kaya nga ang pinaka God's prescription sa atin, una, ang Bible. God's holy word. Pangalawa, physical exercise. Pangatlo, nutritious food. Napakahalaga nito mga kapatid. Dahil, based sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Okay? Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Panginoon. Kaya, para magkaroon tayo ng kapayapaan, ng kapanatagan, kailangan ang salita ng Panginoon ang mapa sa atin. Bakit nga ba tayo na-stress? Kasi gusto nating hawakan ang ating sarili. Sa paanong paraan tayo na-stress? Sa work, sa bahay, sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa eskwelahan, sa lahat ng bagay. Unaware tayo na na-stress tayo.
Check. Once na kumilos tayo, nag-exert tayo ng effort, na-stress tayo, nagsi-cellphone, nagla-laptop, based doon sa work natin, naninigas yung mga iba't ibang bahagi ng ating katawan. Unaware tayo niyan, pero wala tayong ginawa para mapanagumpayan na yun, yung stress na ating ginagawa. Bakit? Unang-una, wala tayong ginagawang exercise. Kailangan ko si Brother Ricky dito. Brother Ricky, dito ka na lang. Yan. Okay, ikaw ang model ko. Yan. So, harap ka doon. Yan. Okay. So, marami tayong mga ginagawa pero wala tayong ginagawa para mapangalagaan ang katawang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dapat pangalagaan natin ito ng may kabanalan. How? Dapat si Brother Ricky, dahil siya ay anak ng Diyos, ang katawang dinadala niya ay pinagkatiwala ng Panginoon. Aalagaan niya yan. How? Kapag si Brother Ricky ay palagi nagse-cellphone, palagi nagko-computer, anong gagawin niya? I-exercise niya dapat yung ulo niya. Flexion, extension. Bakit? Yung muscles kasi lumalambot, lumalakas. Kapag palaging nakaganyan si Brother Ricky, nagse-cellphone, ang ulo natin, 13 kilos yan kapag nakayuko. Imagine mo, 13 kilos na mabigat, pipigilan ng muscles yun. Maninigas yung muscles, especially yung extensor muscles ng neck. So anong mangyayari sa kanya kapag palaging ganyan? Mamamanhid yung ulo niya. Mangangalay ang ulo niya, maninigas, mahihilo later on si Brother Ricky. So, anong gagawin na Brother Ricky? Dapat mag-exercise. Ang exercise, flexion and extension. Okay, gawin natin active exercise. Okay, active. Go. Sige, ikaw, active exercise yan. Okay. Okay, strengthening. Ang gagawin natin, pag strengthening, papalakasin natin. Brother Ricky, actively, hihilahin mo yung ulo mo down. Down. Yuko. Ito, no. Hindi kasama ang katawan. Yuko. Tudong yuko. Pag niyuko ninyo na ganyan, nababanat po yan mga kapatid. Nababanat yan. Kumbaga, na-stretch yan. Okay. Tingala naman. Okay. So, yan. Actively, kinokontract natin yung muscles dito sa likod. At the same time, nababanat itong dito sa harap na muscles. So dito, inaalagaan natin yung ating liig. So pinapalakas. Lalo tigit, kung ang normal range of motion ng neck, mga kapatid ha, dapat itong baba aabot doon. Yan, aabot. Si Brother Ricky, normal yung range of motion niya. Pero kapag hindi na umabot yan, hindi na yan normal, abnormal na yan. Okay? Tingala. Yan. Pag tumingala si Brother Ricky, dapat yung ilong niya at saka ditong noo niya, dapat pantayan. Pero kapag, may daya, lumiliyad kayong ganyan para pumantay lang. Dapat straight ang katawan, tapos igaganunin nyo na wala kayo dapat nararamdamang sakit. Wala kayo dapat nararamdamang sakit dito sa liig. Pero pag may sakit, posibleng tight ang muscles nyo. Okay? So, another solution, mga kapatid. Isa na yan sa mga solution na prescription ng Panginoon na exercise. Ito, gagawin mo, hihilahin mo yung ulo mo. Hihilahin mo down. Dito, Brother Ricky. Sa harap. Yan. Pinupul niya yung leg paharap. Yan. Okay? Para ma-stretch lalo yung muscles. Okay? So, pag ganyan, pagdating sa stretching, 20 to 30 seconds hold, mas maganda ang mahabang hold kaysa maikli. Okay? The more na matagal mong ini-stretch, mas maganda ang result. Okay, next. Sabihan niyo ako kung time na ha. Okay, next. Push. Yan. So, teka ulit. Tingala ka ulit.
Okay, kung mapapansin nyo, hindi normal. Bakit? Limitado yung kanyang pagtingala. Ibig sabihin, may pumipigil po. May sakit ba? Dito? Oo. Parang wala naman. Walang masakit, pero tight ang muscles niya. Kasi hindi normal range of motion. Oo. So, yan. So, ang gagawin, itutulak yung noo. Yan ang gagawin. So, ipupush niya para ma-flex yung muscles dito sa posterior area ng neck. So yun po, ganun dapat pinangalagaan natin ang katawang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Okay? So, if in case na mayroon kayong nahilo, bakit tayo nahilo? Nagkakaroon ng vertigo dahil sa kasi cellphone, naninigas na yung muscles natin, yung liig natin naninigas na. So, mayroong muscles tayo dito sa liig nakakabit sa spinal cord na kapag tight yung muscles na yun or namamaga, pag yung tumingala tayo, nahihilo. Wala. Okay. Kapag yumuko tayo, nahihilo, umiikot, nahihilo, positional vertigo po ang tawag dyan. Okay? Pero yan ay nagkukos din parang, nasusuka ka, din yan, delikado din yan kapag mayroon kang ganyan. So, anong solusyon? Ito na ang gagawin natin. Okay, Brother Ricky? Kung saan yung masakit, doon mo pipindutin. Hindi po masama na i-massage yung posterior area ng muscles. Okay? Hindi po masama na i-massage yan. Ganito po ang gagawin. Oo, yan. Yan. Ang normal yan, kapag pinindot natin, walang masakit mga kapatid. Normal. Bakit? Bakit tayo nakakaramdam ng sakit kapag pinipindot? Kapag pagdiin natin, yung muscles natin sumasama lang, ibig sabihin, elastic yung muscles natin. Hindi magsisignal ang nerve sa brain at ang interpretation ng brain, pain or no pain. Kung walang masakit, ibig sabihin, relax yung muscles mo. Pero pag pinindot natin, may pain, ang sabi ng brain, there's something wrong. Kapag may pain tayong nararamdaman. Ang nerve ang nagano nun. Ang nagsisignal sa brain at ang interpretation ng brain ay pain. Pero kung walang pain, normal po yan. Walang problema. Huwag lang nating i-massage yung sa may carotid area kasi nga kung may bara kayo, mahilig kayong kumain ng mga taba, may barado yung carotid area ninyo, tapos ginanya ninyo, pwede matanggal sa pagkakabara yung mga cholesterol or fats, pupunta sa brain, pwede kayo may stroke. Pero kung hindi naman kayo kumakain at healthy naman kayo, kahit di massage natin yan ng tudo, walang magiging problema. Kaya hindi po magiging problema na i-massage natin itong ano na ito. Kasi kailangan mga kapatid, malambot yan. Napakasarap mamuhay, maglingkod sa Panginoon na walang nararamdaman sakit. Kaya yun ang gagawin. Gagawin ninyong libangan ay ganito. Yan. Yan. Papalambutin niyo po talaga mga kapatid. Walang problema dyan. Pero, kung hindi ninyo kaya, pwede kayong pumunta doon sa marunong mag-massage. So, ang gagawin ko lang, talikod nga pala. Yan, yan. So, ang gagawin ko, yan, pipisilin ko lang itong ganito. Okay. Si Brother Ricky ay walang sinabi sa akin pain, pero nung pinindot ko, umiiktad siya. Bakit? Nung pinisil ko, nag-signal ang nerve punta sa brain at ang interpretation ng brain ay pain. Ibig sabihin, may masakit si Brother Ricky sa lugar na ito. Ibig sabihin, hindi normal. So anong gagawin? Pipindutin ninyo ng dahan-dahan. Yan, dahan-dahanin ninyo. Pag palagi ninyong ginaganyan, mawawala po yung pain, mga kapatid. Maalis po yung pain. Oo. Okay. So, ganyan po mga kapatid ang gagawin natin.
At the same time, sa likod natin mga kapatid, so bibilisan ko na lang kasi 5 minutes na lang. The same time, sa likod natin, ang normal yan, dapat walang pain. Dito, pag inano natin, ito, pag pinisil natin, dapat yung muscles natin, pag pinindot yan, susunod lang yan. Pero kay Brother Ricky, hindi siya normal. Ang tigas, oh. Parang may lubid siya na, dito. Dapat, umiiktad siya, umiiwas siya. Hindi lang nagre-reklamo, pero ito mga kapatid ay ngalay. Masakit yan, madaling ma-overused yan. Kaya, hindi masarap ang pakiramdam pag may ganito. Kaya si Brother Ricky ay tinuruan ko na bumili ng massage ball, magtanong na lang kayo sa kanya, para yun yung ilalagay niya dito. Brother Ricky, kapag inilagay mo yung massage ball, kailangan yung higaan mo ay firm, matigas, pagkatapos lagyan mo ng kahit towel, at babaluktot mo yung dalawang tuhod. Pagkatapos, pag nakalagay na yung bola, kung saan ang masakit, ibababa mo o ilalagay mo kung saan yung masakit. Tapos hayaan mo siya doon ng 10 to 20 seconds. At mararamdaman mo unti-unti, marirelease yung tension. Kasi napakalaga mga kapatid, na kahit yung baywang natin, dapat malambot yan. Walang masakit dapat yan. Elastic dapat yan. Yun ang kailangan palambutin talaga natin. Kung hindi natin palambutin, magkakaproblema kayo sa baywang mga kapatid. Bakit? Kapag tight yung muscles natin, yung tension, supposed to be sa muscles, natatransfer doon sa joint, doon sa lumbar joint. Kaya nagkakaroon tayo ng slip disc. Kaya pag naipit na yon, yung sciatic nerve, lalabas dito sa area na ito, kaya yun, mararamdaman nyo hanggang doon, namamanhid. Masakit yun, hindi kayo papatulugin nun. Kaya magiging kawawa tayo mga kapatid. Ngayon pa lang, mas maganda sanang detalyado yung natin, pero at least mahapyaw, maunawaan na ninyo na kailangan talaga nating palambutin ito, pati yung gluteus area, kasi sa aking pagte-therapy, ang complaint nung mga pasyente, sa lubak lang, pero hindi lang, pati pala sa gluteal area naninigas. Kailangan yung gluteal natin, gluteus muscles natin, ay malambot yan mga kapatid. Malambot yan. Kaya napakalaga na, ingatan natin ang katawang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, dahil kung hindi, sisingilin tayo ng iba't ibang mga karamdaman mga kapatid. So, yun lang po muna. Thank you very much and may God bless us all. Hello, check my test. Ayan, thank you so much po, Brother Elder Gilbert. Parang gusto ko magpamassage mamaya. Sumasakit yung likod ko. May nararamdaman na. Ayan. So mga kapatid, tayo po ay nasa ating Bible quiz na naman. Genesis chapter 16 to 17. Ayan. Atin po tayo po makatanggap ng mga papel mula sa ating mga youth council. Ayan. Ayan. Pag nakatanggap po kayo ng papel, pwede na po kayong magsulat. Number 8, number 1 to 10, and lagyan niyo po ng pangalan. So may inihanda pong prize ang ating youth council. Ayan. Ballpen. Okay. Instruction po natin. Meron na po ba lahat ng ballpen at papel? Lahat po muna. Lahat na po ba ay nabigyan ng papel at ballpen? Pwede po kayo mag-share ng inyong mga
If wala po kayong panulat, ayan, write your first name and last name. Second, only write the letter of your answer. So wala po kang susulat na mahabang sagot, letter lamang po. A, B, C, or D. And do your best. Ayan. Handa na po ba ang lahat? Sige po, sulat po muna kayo. Wala po. Sa likod po, may mga papel na po ba? Okay na. Ito. May tinta? Tiraman na lang. Okay, wala. Okay ka na? Okay. Move na po tayo sa ating questions. Ayan. Let's move, Brother Jomar. Okay. Pointer. Number 1, question, who suggested that Abram have a child through Hagar? A, Sarah. B, Lot. C, Sarah's sister. D, handmaid. Okay. Next question. Number 2, what was Hagar's attitude towards Sarah after she conceived? A, she became afraid of Sarah. B, she despised her mistress. C, she left Abram immediately. D, she asked to return to Egypt. Okay, let's move to number 3. Where did the angel of the Lord find Hagar? A, by the oaks of Mamre. B, near the Jordan River. C, by a spring or fountain in the wilderness. Or D, inside Abram's tent. Number 4. What name was Hagar instructed to give her son? A, Isaac. B, Eliezer. C, Ishmael. Or D, Samuel. Number 5.
According to Genesis 16, how old was Abraham when Ishmael was born? A. 85 years old. B. 86 years old. C. 87 years old. D. 88 years old. May prize po tayo, kaya galingan po natin. Ayan. Let's move. Number 6. In Genesis 17, what outward sign or token of God's covenant was commanded? A. Keeping the Sabbath. B. Animal sacrifice. C. Circumcision. D. Anointing with oil. Number 7. What did the Lord says when he appeared to Abram in Genesis 17 verse 1? A. Walk before me and be thou perfect. B. And I will establish my covenant between me and thee. C. For a father of many nations have I made thee. D. And I will make nations of thee. Number 8. How old a child should be to be circumcised? A. 7 years old. B. 7 days old. C. 8 years old. D. 8 days old. Number 9. How did Abraham react when God said Sarah would bear a son? A. He became angry. B. He thanked the Lord. C. He fell face down and laughed. D. He immediately told Lot. Last question. Number 10. What name did God say Sarah's promised son should be called? A. Ishmael. B. Isaac. C. Jacob. D. Joseph. Okay, if you're done, please pass your paper to our youth council. Thank you so much, mga kapatid.
Says, yung mga nanghiram po ng ballpen kay Rainy, ibalik niyo po sa kanya yung ballpen niya. Okay po. Ngayon mga kapatid, dahil kayo po ay nagising na sa ating Bible quiz, tayo po ay magpo-proceed na sa atin pong roll call. Brother Jomar. Yung PowerPoint po. Ang roll call po natin ngayong hapon ay may pamagat na Pass the Box. So meron po akong box dito. Yan. Ito po ay ating ipapadaan sa bawat isa habang may tumutugtog na music. At kapag po huminto ang music at kayo po ang natigilan ng box, kayo lamang po ay pipili sa ating stars. Paki-next slide po, please. Yan, from 1 to 10. Pipili lang po kayo ng questions at atin po itong sasagutin. Handa na po ba? Brother Jomar? Brother Jomar, pwede ka po mag-play ng music, tapos ikaw na bahala kung kailan mo isa. Ikaw na po bahala kung Ikaw na po bahala, Brother Jomar, kung kailan mo isa-stop yung music, ha? Okay, atin pong simulan kay Brother Sam Collado. Pass the box. Welcome to Sabbath school today. Dito din. Jesus is glad you came to stay. Good morning, good morning. Who has come to Sabbath school today? I have come to sing and pray. Smiles and songs and love we'll share. Okay po, ayan. Ang nahintuan po ay ating nag-birthday, si Sister Che. Sister Che, can you choose a number po? Number 1. Brother Jomar, please click number 1 po. Pwede click number 1. Naka-link. Yan. Para po sa question kay Sister Che, what is one word you think of when you hear the name Jesus? Loving. A loving God. Loving. Why did you choose that word po? Kasi di ba, lagi nating naiisip na God so loved the world, so loving. So, sobrang Ayan, kasi kahit gaano tayo makasalanan, Jesus loves us. Thank you po, Sister Che. Brother Jomar, please play the music po. Smiles and songs and love we'll share. Jesus is with us everywhere. Brother Rufy. Welcome. Gusto mag-answer ni Brother Rufy. Stop daw po ang music. Gusto mag-answer ni Brother Rufy. Paki-click po yung home. Anong number po, Brother Rufy? Number 7 daw po, Brother Jomar. Number 7. Ayan po. Sabi po dyan, what is one lesson God has taught you recently? Ano daw po ang isang leksyon ang itinuro sa iyo ni God na tong mga nakaraan? Forgive. Ano po yung experience na yon kung pwede niyo ma-share kung bakit forgiveness? Para sa akin, marami. Basta mag-forgive lang, yun lang ang aking
naging lesson. Paano ka nabago ng Panginoon nung itinuro niya sa iyo tong forgiveness? Paano ako nabago? Di ko alam eh. Basta, kusa na lang dumating to sa akin na kailangan ko magpatawad. Naging mas mapagpatawad ka na nung tinuro sa iyo ng Panginoon. Oo. Salamat po, Brother Rufy. Sige po, please pass the box po. Ay, Brother Jomar, play the music po. Good morning. Sabbath joy is shining clear. Good morning. Good morning. Okay po, si Sister Violi. Sister Violi, please pick a number po. Number 3. Sabi po dito, what quality of Jesus do you admire most? Ano po ang katangian ng ating Panginoon ang ina-admire mo? Yung maging mapagpatawad. Kahit gaano man tayo makasalanan, tayo ay pinapatawad ng ating Panginoon. Bakit po sa tingin nyo mahalaga ang pagiging mapagpatawad sa panahon natin ngayon? Mahalaga ito kasi kung hindi ka mapagpatawad ay hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Maraming salamat po, Sister Violi. Please play the music po, Brother Jomar. Has come to Sabbath school today. I have come to sing and pray. Smiles and songs and love we'll share. Okay, kay Sister Yvette po. Sister Yvette, pick a number. Pick a number po. Ay, wait lang. 7. Nakuha na yung 7, iba naman. Ibang number. 6 daw po. Question number 6. If you could ask Jesus one question, what would it be? Kailan ka na darating? Sa tingin mo, anong answer ang ibibigay sa iyo ng Panginoon? Mag-antay ka. Salamat po, Sister Yvette. Please play the music po. Asa na yung box? Ayun, nakaisay-say. Jesus is glad you came to stay. Good morning, good morning. Who has come to Sabbath school today? I have come to sing and pray. Smiles and Okay, si Brother Melfred po. Please pick a number po, Brother Melfred. Apo. Number 10. Complete this sentence. Jesus is my blank. Savior. Jesus is my Savior. Bakit po ito ang napili mong, bakit po yun ang napili mong word? Kasi yun yung talagang sinasabi ng banal na kasulatan na He is our Savior. No? Siya yung yun talaga yung mission niya para iligtas ang mga makasalanan. So He is our Savior. Na-experience nyo na po ba personally na Jesus is your Savior? Yes po, kasi nandito po ako ngayon. No? Kaya na-experience ko po. Maraming salamat po. Okay, last one na. Last na po. Please play the music po. songs and love we'll share. Jesus is with us everywhere. Si
Si brother. Ano pong name nila? Rosauro. Brother Rosauro. Welcome po. Ano pong number ang gusto ninyo? Number 9. What do you think is the difference? What do you think is the difference between knowing about Jesus and knowing Jesus personally? Sa tingin niyo po, ano po ang pagkakaiba na kilala mo si Jesus kesa sa totoong kilala mo siya? Ano ba, Brother Ricky? Ano ang pagkakaiba ng pagkakaalam mo tungkol kay Jesus? Yung nalalaman mo tungkol kay Jesus, pero yung nakikilala mo siya personally. May... Tungkol kay Jesus, pero yung personal mo, parang relasyon sa Panginoon. Ang personal kong ano kay Jesus, yung mga aksidente ko, liniligtas niya ako. Kaya yun ang naniniwala ko sa kay Jesus, na kahit anong ano mo, ililigtas ka niya. Maraming salamat po, Brother Rosado. Brother Ricky, pwede mo bang sagutin yan? Yung nalalaman mo tungkol kay Jesus, maaring nabasa mo, narinig mo, o you know something, you know things about Him tungkol sa Kanya. Pero yung knowing Him personally, ang ibig sabihin, halimbawa, alam mo siya ay God is love, He is the Savior, He saves you, He is your everything. Ibig sabihin, sa buhay mo, napatunayan mo yon na naniligtas ka, halimbawa, dati ganitong ugali mo, pero dahil nalaman mo yung tungkol sa Kanya, nagkaroon ng kapangyarihan yun sa buhay mo, na-change ang buhay mo ngayon. That is knowing Him personally. Meron kapangyarihan na nangyari, may nabago tungkol sa'yo. Maraming salamat po, Brother Ricky. Yun lamang po mga kapatid para sa ating roll call. So, nung tayo po ay nakatanggap ng questions, nakarinig ng sagot, napakinggan po natin na iba't iba po ang sagot ng mga tao kung sino si Jesus at kung paano po siya nag-work sa ating buhay. Pero ngayong umaga mga kapatid, ang focus po ng roll call na ito ay maalala natin na ang pagiging Adventist, ang pagiging Christian, hindi lang dahil alam natin ang facts about kay Jesus, alam natin saan siya pinanganak, alam natin sino magulang niya. Hindi lang po tungkol doon ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Pero ito po ay tungkol sa knowing Him personally at inaalaw po natin yung character ng Panginoon na ma-apply din po sa ating buhay. Yun lamang po mga kapatid at akin na pong i-invite si Sister Regen and Brother Arens para po sa kanilang messaging song. Happy Sabbath po. Each day seems like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine,
I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in the bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. And I'm but a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over a hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer we serve Him, the sweeter He grows. He grows. Check. Hello, check mic test. So yun, happy Sabbath everyone and happy AY. Ang hina, isa pa mga kapatid, happy Sabbath. So yun, salamat din po sa napakagandang awitin. Hello. So habang wala pa yung ating PowerPoint mga kapatid, introduce ko lang po ulit yung kung sino po ako. No? So ako po si, ayan nakalagay, JC, and anak po ako ni Pastor Richard, and I'm 20 years old, and currently I'm magiging third year college student na nag-aaral sa Philippine Christian University sa Dasmariñas campus. So yung course ko po is related po kay Elder Gilbert, no? Ang course ko po or program is Bachelor of Physical Education. So, mainly yung pinag-aaralan namin dun is all about physical health and yung mental health din itself.
So mga kapatid, ang tanong sa atin, do I have the answer? Mga kapatid, sa tingin nyo, nasa inyo na ba yung sagot? Mga kapatid. So, babasahin natin ay hindi pala siya kita. So, sa first paragraph, mga kapatid, what ye think of Christ? This is the all-important question. Do you receive Him as a personal Savior? To all who receive Him, He gives power to become sons of God. So mga kapatid, meron po tayong 4 na punto rito. So ang first point natin is, Jesus is the answer to life. So mga kapatid, maraming tanong sa atin sa paligid natin ngayon. Kung ano ba yung purpose natin, kung saan ba natin mahanap yung peace na inaasam natin, paano ba natin ma-overcome yung mga problems na meron tayo, at kung sino yung makakatulong sa atin. So, marami, since yung generation natin is more on social media, sometimes, si Google yung tinatanong natin kung kung ano yung magiging dapat gawin natin, no? And ang ibibigay sa ni Google, syempre, yun nandito sa mundo natin, which is money, friends, ano ba yan, mga makabundong bagay ba yan? So back to the topic tayo. Bakit kahit sinesearch natin kay Google yung mga gusto natin malaman is bakit parang feeling natin empty pa din tayo, di ba? So punta tayo sa first point. Jesus is the answer to life. Ang sabi doon sa pinakauna, to all who receive Him, He gives power to become sons of God. So pag sinabing He gave us power to become children of God, ibig sabihin nito, na pag inaccept natin ang Panginoon sa ating buhay is mababago tayo. Babaguhin ng Panginoon yung identity natin at yung buong sarili natin. Kasi mga kapatid, yung sinasabi nga kanina na iba yung alam mo yung Panginoon at personally nakilala mo ang Panginoon. Magkaiba yun mga kapatid. Kasi sa atin, may mga tao na alam kung yung mga minimal details about sa ating Panginoon, na siya yung gumawa sa atin, siya gumawa ng lahat, siya nagbigay ng buhay sa atin. And some of them, mga kapatid, is actively attending the church at sumasali sa ministry. Pero mga kapatid, magkaiba na alam mo ang Panginoon at kilala mo ang Panginoon. So for example, mga kapatid, ako, may kilala akong artista or mga social influencers. No? Kilala mo sila. In the fact, kilala mo sila, pero yung personal details niya is hindi mo rin alam. So in the same way, mga kapatid, ganun din tayo. Alam natin yung ibang facts tungkol sa ating Panginoon, pero hindi natin siya sinusunod sa pang-araw-araw. Yun yung isa sa mga nagiging problema natin, which leads to many struggles, mga kapatid. Meron ba sa inyong walang problema dito? Meron ba? Siyempre wala, mga kapatid. Everyday natin nararanasan yung mga problems na yan. Kahit maliit man yan or malaki, is meron talaga tayong problema. Lalo na sa atin, sa mga kabataan, yung pressure natin sa schools, sa mga matatanda, sa work, sa health natin, yung mga problema na yan, and yung mga own silent battles natin na hindi na i-share sa atin ng ating mga kapatid. Pero ano sabi dyan sa Matthew 11 verse 28? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So mga kapatid, napakalinaw ng sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay nahihirapan or meron tayong mga dinadala, lumapit tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng pahinga. So mga kapatid, ang Panginoon, hindi lang natin siya kilala dapat tuwing Sabado, tuwing midweek, tuwing Vesper. Hindi lang natin dapat siya kilala ganyan. Lalo na sa mga sport fest kasi maraming ganyan. Yung hindi mo makikita sa loob ng church pero pagdating ng sport fest nandun. So mga kapatid, hindi dapat ganon. Dapat lagi nating alalahanin na ang Panginoon ang sagot sa bawat problema natin or dinadala natin. He is our guide and hope every day. So mga kapatid, sa unang point pa lang, sinasabi na dyan na ang Panginoon ang answer. So point number 2, we need more than theory.
So sabi sa second na paragraph, Christ revealed God to His disciples in a way that perform in their hearts a special work, such as He desires to do in our hearts. There are many who, in dwelling too largely upon theory, have lost sight of the living power of the Savior's example. They have lost sight of Him as the humble, self-denying worker. What they need is to behold Jesus. Daily we need the fresh revealing of His presence. We need to follow more closely His example of self-renunciation and self-sacrifice. So yung second point, mga kapatid, is we need more than theory. So ang sinasabi dun sa pangalawang paragraph na yun is nawawala sometimes sa paningin natin or sa isip natin kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. So mga kapatid, tayo, may mga times na nabibisi tayo sa ministry natin, sa church activities natin, sa AY, ganyan. So, sometimes nakakalimutan natin yung personal na relationship natin sa Panginoon. For example, di ba yung kay Martha and kay Mary? Alam naman natin yan. Isa yun sa example. So, si Martha, di ba, naging busy siya sa ministry, sa pagpe-prepare. Pero si Mary, siya yung nasa paanan ng Panginoon. Siya yung nakikinig sa Panginoon. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Ang pinakamahalaga is yung personal relationship natin sa Kanya. So wala namang masama, mga kapatid, sa pagsiserve ng ganong way sa ating Panginoon. Pero wag natin kakalimutan na ang pinaka-important is yung personal na relationship natin sa Kanya. So, hindi lang din gusto ng Panginoon na i-preach natin siya. No? Kung hindi, makita sa atin mismo or may apply natin kung ano yung ugali ng Panginoon. Kaya sabi diyan, as Christians, we are called to reflect His character. So mga kapatid, ano ba yung character ng Panginoon? Siyempre, ang Panginoon is humble, selfless, and loving. So, pinakita ng Panginoon yung humbleness, humility, and even sacrifice, mga kapatid. Kasi alam naman natin yung ginawa niya para sa atin, para pagbayaran yung mga kasalanan natin. Na kahit anak siya o kahit siya ang Panginoon, mga kapatid, hindi niya inangat yung sarili niya. Di ba nagkatawang tao siya? So, sino ba tayo, mga kapatid, para iangat yung sarili natin sa kapwa natin? No? We are called to reflect His character. So mga kapatid, isa rin sa symbol ng humbleness na ginagawa natin sa loob ng church is yung foot washing. Diba? Yung foot washing, mga kapatid, sinisimbolize niyan ang pagiging humble ng ating Panginoon na ginawa niya sa kanyang mga disciples, which is ginagawa din natin. So mga kapatid, minsan ba tinatanong niyo sa sarili niyo na nakikita ba ng kapwa ko ang Panginoon sa ginagawa ko or yung mga ginagawa natin sa online, yung mga sinishare natin ng mga status natin, and kung paano tayo makisalamuha sa kanila. Because mga kapatid, ang pagiging Christian is hindi lang dapat sa loob ng simbahan, kundi sa labas. Tayo dapat yung nagiging example. Hindi tayo yung nakikibagay sa kanila para matanggap nila tayo. So, next is we need the experience that Paul had when he wrote, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So yung third point natin is, Christ must live in us. So, sabi ni Paul sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So sa verse na to, mga kapatid, tinuturo sa atin, or sinasabihan tayo na isurrender natin sa Panginoon. Pero, tinuturuan tayo na isurrender natin sa Panginoon lahat, pero with action, mga kapatid. Hindi natin ipagpapasa Diyos na wala tayong gagawin. Kasi sometimes, mga kapatid, gusto natin tulungan tayo ng Panginoon, pero hindi rin tayo gumagawa ng sarili nating paraan.
So hindi dapat ganun mga kapatid. Dapat, kung gusto natin tulungan tayo ng Panginoon, tulungan din natin yung sarili natin bago tayo tulungan ng Panginoon. Kasi at the end of the day mga kapatid, meron tayong freedom na binigay ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng pilitin ng Panginoon. Ayaw niya nang pinipilit tayo. So minsan hindi natin nare-realize na tayo mismo yung napigil sa atin. Binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na baguhin yung mga gusto natin. Pero tayo mismo yung pumipigil. Pero hindi natin napapansin. Di ba? Kasi may chance na pwede tayong baguhin. Pero hindi mo siya mabitawan. May nagawa kang habits na ayaw mo nang gawin. Pero hindi mo rin siya mabitawan. Pero ang sabi ni Paul, not I, but Christ. So ang ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon is i-guide niya tayo. I-guide niya tayo. Pero hindi niya tayo kukontrolin mga kapatid. Meron pa rin tayong sariling freedom. I-guide niya tayo at babaguhin niya yung desire ng puso natin or yung purpose natin. Kasi mga kapatid, pag nabuhay si Kristo sa puso natin or sa isip natin, yung hatred mo, magiging love. Yung pagiging ma-pride mo, magiging humble ka. Pride becomes humility. And yung weakness mo is magiging strength. So mga kapatid, based on my personal experience, isa akong SDA talaga before. Sitting down always. Wala akong ginagawa sa loob ng church. Kumbaga, okay na sa akin before na nagsisimba naman ako. Man, okay na yan. Ganun yung naging buhay ko before, mga kapatid. Kasi, parang sa traits ng tao, parang introvert ako before. So, parang ayoko nang nakikisalamuha ako. Ayoko na sobrang daming tao. Ganun. Kaya ako, naging SDA ako dati. Sitting down always. Pero mga kapatid, hindi sapat na nakaupo lang tayo dyan sa mga upuan natin, mga kapatid. Kasi, di ba ang sabi, faith without work is dead. So mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, pwede kayong gamitin ng Panginoon para pagsilbihan siya at spread yung gospel sa iba, mga kapatid. Minsan, di nyo lang yan na-sense, pero di nyo alam. Baka kayo lang pala yung kailangan ng mga friends nyo, ng mga classmate nyo, mga ka-workmate nyo, para makilala nila si God. So mga kabataan, huwag nyo nang antayin na pagtandaan nyo, doon nyo lang sasambahin ng Panginoon. Pwede na kayo magsimula ngayon, mga kapatid. So sa last one is the knowledge of God and of Jesus Christ, expressed in character, is an exaltation above everything else that is esteemed on earth or in heaven. It is the very highest education. It is the key that opens the portals of the heavenly city. This knowledge, it is God's purpose that all who put on Christ shall possess. So sa last point, mga kapatid, is yung the greatest education. Sabi dyan, the knowledge of God and of Jesus, expressed in character, is the highest education. So mga kapatid, pag sinabi bang success, it's all about money or achievements natin. Pag sinabing achievement pa, may kotse ka, may bahay ka, may lupa ka, mayaman ka. So mga kapatid, lalo sa mga kabataan ngayon, syempre, yung success para sa atin, since nag-aaral pa tayo, academic success. Diba? Yung makatapos tayo, which is importante naman sa generation natin ngayon. Kasi, alam niyo naman yung nangyari sa mundo. Diba? Nagtataas lahat. So, kailangan natin mag-aral ng mabuti. Pero mga kabataan, yung greatest education na pwede nating pag-aralan or makuha is yung learning the character of our Jesus Christ. No? Kasi mga kapatid, pwede kang maging successful, pwede kang makuha mo lahat ng gusto mo. Pero pag wala kang Panginoon sa buhay mo, kapatid, feeling mo may kulang pa rin sa'yo, kahit nasa iyo naman na lahat. Di ba, yung mga mayaman, minsan, nagkakaroon ng problem pag may business sila. Diba? Napanghihinaan agad sila ng loob kasi iniisip nila, kaya na nila. Masyado silang umaasa sa sarili nila na kaya nila. Which is, merong Panginoon na handang tumulong sa kanila. Inaantay lang sila lumapit ng ating Panginoon. So mga kapatid, yung success is hindi lang siya nami-measured sa pera, sa achievements mo sa buhay, or kung anumang bagay na meron ka. Pero yung true success na pwede nating makuha is yung having Jesus sa puso at isip natin, mga kapatid.
Kasi at the end of the day, alam naman natin, yung sinabi ni Elder Gilbert kanina, yung mga trophies, yung mga medals na yan, is mag-fade lahat ng yan. Lahat na nandito sa mundo natin, mag-fade lahat yan. Pero yung personal relationship natin sa Panginoon, ayun yung hindi mag-fade, mga kapatid. So balik tayo sa pinaka-question natin. Do I have the answer, mga kapatid? Sana ang sagot nyo ay oo, kasi nandito tayo sa loob ng simbahan. Dahil alam natin ang Panginoon ay nandito kasama natin at alam natin na siya ang sagot na kinakailangan natin, mga kapatid. So, sana mga kapatid, piliin natin na araw-araw ang Panginoon at sundan natin siya wholeheartedly, hindi lang tuwing Sabado, kundi sa pang-araw-araw natin, mga kapatid. Yun lamang po, and happy Sabbath. Nadako na po tayo, mga kapatid ko, sa atin pong tithes and offering. At babasahin ko po ang 2 Corinthians 9, verse 7. Ay, ganito po ang sinasabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil po sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan. Maaari na po nating ihatid ang ating mga tithes and offering sa ating pong harapan. Hello. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him, above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Panginoon na sa mga langit, sa karapatan, pinagkaloob niyo sa amin, upang kami po ay makapagbalik sa inyo ng aming ikapo at makapagbigay mula po sa aming mga puso. Marami pong salamat. Pagpalain mo po nawa ito bago masanib sa inyong kabangyaman. Magamit po nawa ito sa inyong banal na gawain sa ikatatapos po ito. Alang-alang po lahat sa kapatid sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Hello. Okay mga kapatid, bago po tayo magtapos ng ating program, ay alamin po muna natin ang ating sagot sa ating Bible quiz. Next po. So, ang sagot po sa number 1 is, who suggested that Abram have a child through Hagar is A. Sarai. Next. What was Hagar's attitude towards Sarai after she conceived? She despised her mistress. Next po, where did the angel of the Lord find Hagar? By a spring or fountain in the wilderness. Next po, what name was Hagar instructed to give her son? Letter C, Ishmael. Next, according to Genesis 16, how old was Abram when Ishmael was born? 86 years old. In Genesis 17, what outward sign was of God's covenant was commanded? Circumcision. What did the Lord say when he appeared to Abram in Genesis 17? Walk before me and be thou perfect. How old a child should be to be circumcised? 8 days old. How did Abraham react when God said Sarah would bear a son? He fell face down and laughed. And lastly, what name did God say Sarah's promised son should be called? Of course, it's Isaac. So, congrats from Group Matthew. Basahin ko po ang lahat ng perfect score. Sila po ay 3. Tawagin ko po sa harap. Ay, 9 muna. Okay. So, sa ating 9, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 brethren na nakagarner ng 9 points. Ininbitahan ko po sa harap si Sister Cheryl Alday. Palakpakan po natin. Effort. Si Sister Eliza May Lumay, si Brother Ricky Kamay, Chrisaya Jaira Dalton, Joshua Caleb Dalton, and Lindsay Niazef. So sila po ang ating 9-point scorers. Picture po and token. Small token from the Adventist Youth Ministries Department. Tayo po ay pipicturean. Okay, smile po, smile. Okay. Ngayon naman po, for our perfect scorers, Melfred Niazef, Regen Pamatian, and Richard Arens Pamatian. Sila po ay 3 lang. Sana madagdagan pa sila sa next Bible quiz. Congratulations po from Group Matthew. Again, congratulations po at kailan po ulit ang ating next quiz? Next Sabat na po ba, Brother Sam? Next quiz? Or next? Next.
Next Sabbath po, dalawang chapter ulit. Chapter 18 and 19. June 13, chapter 18 and 19. Okay, anong chapter po ulit? 18 and 19. So yung mga sumagot at naalala ay marami pa po kayong time to review. At inimbitahan ko na po ang lahat na tumayo for our closing song. Para po sa ating closing song, awitin po natin ang To God Be the Glory, Hymnal 227. 227. To God be the glory, He gives not God. So loving the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh God, be the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, the moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But newer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Let's pray. Panginoon naming makapangyarihan ka po sa lahat. Muli, nagpapasalamat po kami sa araw ng Sabat na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, araw ng pahinga para ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon. At Panginoon, tulungan niyo po kami, kagaya po ng aming napag-usapan kanina, tulungan niyo po kami maging humble, kagaya niyo, Panginoon, na wag itaas ang aming sarili sa iba dahil wala po kaming magagawa kung wala po kayo, Panginoon. At Panginoon, sa oras po na ito, pinapanalangin ko rin po ang pag-iingat sa bawat isa sa pansamantala po namin paghihiwa-hiwalay. Naway, ingatan niyo po kami upang makabalik po kami sa mga susunod pa na araw para sambahin ka, Panginoon.
Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at maraming salamat po sa mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Lift up the trumpet and loud and ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Let all the Gentiles proclaim into place. Jesus is coming again. Coming in glory into love that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Happy Sabbath po.